Bumuelta ang ilang senador sa pahayag ng ilang miyembro ng Kamara na pinatay ng Senado ang panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage na inaprubahan po ng mga kongresista. Nag-adjourn ang 19th Congress itong June 11 na hindi umabot sa BICAM ang wage hike deal para sa mga manggagawa, pero ibinalik po ng Senado ang sisi sa Kamara. Narito ang aking report. Do a lot of research first before opening her mouth. Yan ang payo ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa spokesperson ng Kamara na si Attorney Princess Abante matapos ang pahayag na pinatay ng Senado ang panukalang 200 peso wage hike para sa minimum wage earners o mga manggagawang kumikita ng 645 pesos kada araw. Gate ni Estrada, That is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CND. sinugundahan ni Senate Labor Committee Chairperson Joel Villanueva na noong isang taon pa inaprubahan ng Senado ang bersyon nito na 100 peso wage hike at iginiit na mag-aral muna si Abante bago magsalita patungkol sa issue. Lunes, June 9, 2 araw bago ang CND adjournment ng Senado nang humarap si Villanueva sa mga miyembro ng media at inilahad na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng ipinasang panukala ng mga kongresista. Una nang iginiit ng tagapagsalita ng Kamara, ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. ipinakita pa ni Villanueva ang larawan na kasama ang ilang mga mambabatas noong Martes, June 10, matapos ang sesyon sa Senado. Hindi rin pinalagpas ng ilang senador ang pahayag ng House spokesperson na ayaw bigyan ng Senado ng aumento sa sahod ang mga minimum wage earners. Kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises? Sa hiwalay na pahayag, binira ni Senate President Francis Escudero ang paninisi ng Kamara gayong hindi ito naging maagap sa pag-aproba ng panukala. Iginit din niyang hindi viable o praktikal ang 200 pesos na aumento na inaprubahan ng Kamara dahil hindi anya ito suportado ng pag-aaral at datos. Noon na nang sinabi ng labor group na kilusang Mayo 1 na kanilang pinag-aaralan ang ilang hakbang kabilang ang muling pag-file ng wage hike bill sa 20th Congress. Ace Cruz, Newsline.